sabi ng Panginoon, at mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, 2 bahagi ay mahihiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlo ay maiiwan. 1/3 lamang ng sangkatauhan ang mananatili at makakapasok sa kaharian ng langit, habang ang 2/3 ay mapupunta sa impyerno. Bakit napakaraming tao ang mapupunta sa impyerno? Ito ay dahil kakaunti lamang ang tunay na sumusunod sa Panginoon, handang lumapit sa Diyos upang magsisi at sundin ang kanyang kalooban. Karamihan sa mga tao ay mas gustong mamuhay sa kasalanan at hindi nila kayang bitawan ito. Ang kanilang mga paglabag ang magdadala sa kanila sa impyerno. Maaaring sabihin ng ilang tao, kahit nagkasala ako, basta't tinatanggap ko si Hesukristo bilang aking tagapagligtas at ipinagtatapat ko ang aking mga kasalanan sa Kanya, ako ay patatawarin. Sa pagtubos at biyaya ng Panginoon, ligtas akong makakagugol ng kawalang hanggan sa langit. Tama ba ang ganitong kaisipan? Ipinangako ba ito ng Panginoon? Sinabi niya, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sinasabi sa pahayag 21:27, at hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumaldumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Maliwanag ang mga salita ng Panginoon. Tanging yaong mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ang makakapasok sa kaharian ng langit. Sapat na ba ang simpleng paniniwala sa Panginoon upang masabing sinusunod natin ang kalooban ng Diyos? Ang pagtatapat lamang ba ng mga kasalanan sa Panginoon ay sumusunod na sa kalooban ng Diyos? Hindi rin totoo. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nangangahulugang pagkilos at paggawa ng mga bagay ayon sa Kanyang salita. Pag-isipan mo ito, isinasabuhay mo ba ang mga turo ng Panginoon? Tinuturuan tayo ng Panginoon na maging matapat tayo. Madalas ka pa rin bang nagsisinungaling? Tinuturuan niya tayo na higit na mahalin ng Diyos kaysa sa sanlibutan. Nahuhulog ka pa rin ba sa mga tukso ng sanlibutan at pagiging sakim sa pera? Tinuturuan tayo ng Panginoon na patawarin ng iba? Naghahangad ka pa rin ba ng paghihiganti sa mga nanakit sa iyo? Tinuturuan niya na unahin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran? Inuuna mo ba ang Diyos sa iyong buhay? Maraming turo mula sa Panginoon. Ilan na ba ang sinunod mo? Kung marami ka pa ring pagkakasala at paglabag, at hindi binago ng mga salita ng Panginoon ang iyong kaisipan at mga gawa, hindi ka patunay na nagsisisi at umiwas sa kasamaan tulad ni David at ng mga taga-Ninive. Hindi mo sinusunod ang kalooban ng Diyos at dahil dito, hindi ka karapat-dapat na makapasok sa kaharian ng langit. Ito ang katotohanan. Sinabi ng Panginoon, malibang kayo'y mangagsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Maniwala ka man dito o hindi, kung hindi ka magsisisi at magpapatuloy ka sa landas ng kasalanan, mapupunta ka sa impyerno. Sabi ng Diyos, ang tanging inaasam ko ay ang magkaroon kayo ng kakayahang kalingain ang inyong mga sarili, mapangalagaan ang inyong mga sarili, at hindi kayo labis na magbigay diin sa inyong hantungan habang tinitingnan ng may pagwawalang bahala ang inyong asal at mga paglabag. Mga kapatid, kailangan nating tanungin lagi ang ating sarili. Nasa landas ba ako tungo sa langit? Anong mga kaisipan at kilos ang hindi naayon sa mga turo ng Panginoon? Nagsisi na ba talaga ako? Tandaan mo, walang kapatawaran sa langit at walang pagsisisi sa impyerno. Ngayon na ang oras upang ibigay ang ating puso sa Diyos. Kung handa kang magsisi, hayaan mong makita ko ang iyong amen. Mayroon kaming online na pag-aaral ng Biblia tuwing gabi. Kung nais mong sumali, huwag mag-atubiling mag-iwan ng mensahe at makipag-ugnayan sa akin.